Kaya pasintabi na sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters. Kung ang tingin ninyo baliwalaya kahit bumaba ang rating, kahit mag-zero pa raw, wala daw pakialam sila, kahit daw anong mangyari sa survey, wala na yan. Basta sila Marcos. Okay. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga po Pilipinas sa ating mga kababayan ho dyan sa ahang lugar diha sa San Carlos, Pilar, Bohol. Happy Sunday sa inyong lahat. Sabagay sa inyo mapanood na to Lunes na. Kasi dito sa amin kasi linggo pa. Sabi ko nga kahapon babati ulit ako ngayon ng Happy Sunday sa inyong lahat. Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. O katatapos lang ng rally yung white ribbon ba yun? Hindi pa ginawang red ribbon para kakain ng cake lahat. Nakakatawa naman yung nilangaw man yata yung na yun, yung rally na yun nila. Kasi yun nandoon Ewan ko lang. Parang wala, di na seryoso ang mga rally sa mga ganyan kasi ngayon sa totoo lang reklamo sa corruption pero wala namang nangyayari sa sa corruption. Shout out mo na sa aking mga lugar sa lugar ba sa Pilipinas. Ayan na. Nito. Nabulol-bulol na naman ako. Shout out po sa ating mga kababayan ho diyan sa sa San Carlos, Pilar, Bohol, sa mga kaigsuunan diha, sa mga kaparyentihan, sa mga kaigsuunan diha, mga silingan, mga kamiguhan, amping mong tanan diha sa mga bulanon nga nagkaija-ija na og laing lugar na karon, sa mga OFW nga naagyapoy daghang mga OFW kahit sa ang bansa man yan, kahit sa sulok-sulukan sa buong mundo may mga Filipino, ano man yan, mga bulanon, mga Tagalog, basta kaya kami nga dito sulok-sulok dito sa bansang Espanya o mga bansang dito sa Spain pala. Shout out sa ating mga kababayan dito na nandirito rin. Sabagay ako dito, di ko alam kung may nakapanood sa mga vlog ko dito sa Spain. Parang wala yata di ko sure kung sa Canada, alam ko mayroon. Shout out sa Canada at saka Amerika ha. Mayroon din sa saan pang diyan. Mayroon din sa dito sa France, may nanonood ho diyan, sa may Australia, saan pang mga bansa na abot ang ating vlog, sa may Thailand. Mayroon akong kaibigan ho diyan sa Thailand, matagal na ho diyan si Ma'am diyan. Sa na rin sa may Luzon, Visayas at Mindanao, daghan kog kaamiguhan diha ha. Okay. Narinig niyo yung itong si Mike Abe, bumaliktad na ito. Di na kaya idipinsa, di na kaya niyang aakayin itong panggobyerno ni Bongbong Marcos. Pumalag na dito sa rating ni Bongbong Marcos na negative 13. Mike, di mo na talaga kaya yan dipinsahan, Mike? Pasintabi, may mga pasintabi isa dito sa sinasabi niya. Panoorin niyo yung video niya. Di ba? Matawa kayo sa kanya kasi dati grabe ang niya dito, ang dito kay Bongbong Marcos. Play natin yung video habang dito lang ako play ko yung video. Panoorin niyo. For information lang po at balita itong aking sasabihin. Real talk lang tayo. Kung maniniwala kayo, salamat. Kung hindi, nasa inyo. Ito po ang patuloy na pagbaba ng rating ng Pangulo. Approval at trust rating ng Pangulo ay patuloy pong bumababa. Itong pinakahuli ay negative 13 SWS survey. Kamakailang naman ang survey ng Octo, ako di ako nakakamali o kung sino man, bumababa rin So, siyempre may kanya-kanya tayong interpretation at opinion dyan. Pero ito po yung paninindigan ko. Ang mahina at patuloy na pagbaba ng rating ng isang Pangulong nakaupo, yan po ay merong negatibong epekto. Hindi man aaminin, pero yan ay mararamdaman. May epekto yan sa ekonomiya, may epekto yan sa national security, at may epekto yan sa moral ng presidente at ng buong gobyerno. Kasi kahit anong gawin ng Pangulo, sa tingin niya ginagawa niya ang tama, bakit bumababa ang rating niya? Something wrong. Yun po yun. Pero hindi naman ang Pangulo lang ang dapat magtaas ng moral at rating ng presidente. Kaya nga may mga cabinet secretary
Kaya nga napakalawak ng executive department. Lahat ng nasa executive department, dapat gawin nila ang trabaho nila. Gawin nila yung gusto ng Pangulo para maintindihan ng mamamayan, ng taong bayan. Parang hindi po nangyayari yun. Kaya pasintabi na sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters. Kung ang tingin ninyo baliwalaya kahit bumaba ang rating, kahit mag-zero pa raw, wala daw pakialam sila, kahit daw anong mangyari sa survey, wala na yan. Basta sila Marcos. Kasi ganun kayo. Pero huwag kayo magagalit. Yang inyong pananaw, personal ninyo yung pagmamahal at malasakit sa Pangulo. Ang pinag-uusapan dito at ang aking pong sinasabi ay yung para sa pangkalahatan. Ang presidente ay ama ng bansa. Siya yung chief executive, punong ehekutibo. Dapat umangat ang approval at rating niya, trust rating, para lalo niyang ma-establish at matanggap ng mamamayan ang lahat ng kanyang ginagawa. Kasi pagbagsak sa survey, lahat ng kanyang ginagawa, kahit maganda, baliwala. Kasi hindi natatanggap ng tao. Sabihin natin, ilan na survey, nandun na tayo. Pero may epekto po yan, maniwala kayo. Itanong nyo sa mga nakakaintindi na totoong political analyst, business analyst, media, mga eksperto, magtanong kayo. Matututo kayo sa kanila. Hindi man ako nagmamagaling. Kaya kung sinishare ito sa inyo, ako'y nagpapakatotoo lang. Sinusuportahan ko ang gobyernong ito. Pero kung ganyan ang dating ng mga survey, something wrong. May malaking problema si Pangulong Marcos. Hindi na ipaparating niya sa masang Pilipino at sa mga Pilipino ang kanyang ginagawa. Kulang na kulang ang makinarya ng kanyang mga tauhan. Yun ang tingin ko. Masama ang epekto pagpatuloy na bumababa ang rating ng Pangulo. Yan po yung aking sariling opinion. Kung ayaw nyo maniwala, pakireview nyo ito at inyong pakinggang mabuti. Baka maintindihan po ninyo. Napanood din nyo ha, buo ni Mike Abe na yan. Ito na yung gaba ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanya. Ayan na Mike. Dati kasi ay hindi ka dati puro ka Marcos ng Marcos sa programa mo. Sinuplak ka ni ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya yun, binato niya yung microphone. Yun yung dahilan na umalis sa SMNI. So kaya ngayon, ayun na, di na kaya idipinsa ang administrasyon ngayon. Kasi ang talaga niya, sa negative 13, mahirap na ho yan makabawi. Ilang beses ko ito nabanggit. Mahirap makabawi sa ganyang rating na yan. Hindi yan basta-basta maiangat man lang ng nalalabi na lang 2 taon na lang itong nalalabi ni Bongbong Marcos na kanyang pagka-presidente. Kaya pa ba iangat yan? Lalong bababa ho yan. Based na rin sa sinabi niya na ang laki ng impact ho niyan, ang laki ng epekto ho niyan. Ang laki ng epekto, Mike. Hindi mo alam ang sinasabi mo o nagbulag-bulagan ka lang dito sa itong nangyari ngayon sa Pilipinas. Kaya nga ho yan, hindi ho tanggap hindi umaangat itong ni Bongbong Marcos kasi ang nangyari kasi ngayon, ang unang nagpapaano kay Bongbong Marcos, nagpapasira sa kanya itong sinasabi niya na siya ang nagbulgar sa flood control. Pero ano nangyari sa flood control ngayon, Mike? Nung sinabi na siya ang nagbulgar, hindi niya sineryoso Sabi niya may makukulong. Ang makukulong yung mga kalaban sa politika, yung mga kaalyado niya, hindi niya pinapakulong, hindi niya pinakasuhan. Kaya nga nilagay niya si Crispin Remulla sa ombudsman para gawin niya ng aso. Pero anong ginawa ni Crispin Remulla? May mga kaso nga ni Crispin Remulla dito sa missing sa Bungero, hindi nga niya na-resolve yun Pumasok na naman dito sa sa ombudsman. Ang daming dapat kasuhan niya. O saan na ngayon ang kasuhan mo? Itong bumaliktad na si Escudero at saka ito si Joel Villanueva. Nanahimik, di ba? Itong mga putragis na itong mga tao na to. So bantayan ninyo itong si Escudero. Mukhang pagbalingbing niya dito sa kabilang panig, hindi siya, parang bumaliktad lang siya, pero hindi siya seryoso diyan sa grupo na yan. Mayroon lang siyang pinag-interesan na bagay, yung hindi siya kasuhan sa ombudsman. At ang sabi ni Mike,
Mike Abe, hindi daw nakarating itong mga, kaya sumadsad ng husto itong rating ni Bongbong Marcos, hindi nakarating sa taong bayan. Hindi naman talaga nakarating sa taong bayan yan. Ang hilig kasi ng paipal ng ano mo ng presidente mo, Mike. Kaya ngayon ikaw nahimasmasan ka na ano ka na na tawag nito, nagising ka na sa katotohanan. Ngayon, anong balak mo nito? Babaliktad ka na. Yan ay sasabi ko, puro ka natin Bongbong Marcos, puro ka Bongbong Marcos. Oo, suportaan. Kahit naman ako sinuportaan ko tong administrasyon ni Bongbong Marcos noon Pero hindi ko kaya suportaan itong nangyari noon na ultimong presidente, ex-president na si Tatay Digong, pinadala niya sa dahig na wala hindi magandang pagka-process doon sa pagkadakip niya sa ICC. Pangalawa si VP Sara, talagang dinikdik niya ng husto. At hindi mo nakikita, Mike, dati mong amo, itong si Pastor Apollo Kibuloy. Anong nangyari din? Kasi panay sungag dito sa amo mo ngayon, ay anong nangyari? Pinakulong din. Ito na ngayon ang karma mo. Kaya Pastor Apollo Kibuloy, Mike. Maniwala ka, ito si Bongbong Marcos pag nawala to sa kanyang posisyon. Matagal lang dito ang 6 na buwan kung hindi talaga to, walang magpa-file ng kaso nito. Ganito kagarapal ang panggobyerno ni Bongbong Marcos. Sana ang sabi niya na siya ang nagbulgar sa sinyawa tong tao na to. Ang kapalang mukha ninyo. Tapos ang dami niya mga palpak, ang dami niyang sablay, ang dami niyang hindi tinupad. Yung 20 pesos na bigas nga nabili lang ng 20 pesos na per kilo yon dahil sa isubsidy sa gobyerno. Ngayon, angal ka na hindi na talaga kaya to. Ngayon, may pakiusap na itong si Mike Abe sa mga suporte ni Bongbong Marcos. Kahit pa, yung mga cabinet secretary kasi ni Bongbong Marcos, Mike, alam mo yan. Hindi ka naman bubo broadcaster ka Alam ko may alam ka naman. Alam mo talaga to. Yung mga cabinet secretary ni Bongbong Marcos, Mike, hindi ho yan seryoso sa nakapaligid ni Bongbong Marcos. Ginamit lang din si Bongbong Marcos para magkaroon sila ng posisyon, para magkaroon sila ng pangulimbat ng pera. Kaya kahit pa sabihin mo na hindi na nakarating yung mga ginagawa ni Bongbong Marcos doon mismo sa pinakabababang antas ng mga tao sa mga Pilipino, talagang hindi yan aabot, Mike. Kasi korupsyon Hindi na hanggang lagpas tao na yung korupsyon ngayon sa panggobyerno ni Bongbong Marcos. Talagang lunod na ang korupsyon nito. Sa bagay, gobyerno nga may korupsyon. Ano pa kaya ang mga private company? Mayroon din Ang mga private company, mayroon din mga korupsyon diyan. Pero ito ngayon ang panggobyerno ni Bongbong Marcos, grabe to, sinalaula na talaga. Tuwing budget na lang mayroong mga insertion naman Ngayon ka lang talaga natauhan ito. Natauhan ka na talaga sa pagdipinsa mo sa amo mong walang kwenta talaga. Pasensya na lang talaga sa mga mga tao na sabi na walang kwenta. Wala naman talagang kwenta. Ano bang ginagawa ni Bongbong Marcos nung na ngayon? Pinakulong niya si Tatay Digong na walang kaukulang kaso. Panghihiganti. Kasi ako hindi ako anak ng mga Duterte, pero siguro maisip ko naman talaga yung ginawa ng tatay ko noon sa tatay nila na nakaprusin yung tatay ninyo. Ang tatay ko ang nagpalibing doon sa libingan ng mga bayani kasi yun ang gusto, yan ang wish niya. Pero anong ginawa ng tatay ninyo sa nagpapalibing sa tatay ninyo sa libingan ng mga bayani? Ito yung sabi ko, pag ako anak nito, sarap talaga buhusan ng si Bongbong Marcos ng sabihin ko dapat kaya lang mamaya. Foul na yung pagkasabi ko. Kasi walang hiya talaga sinabi na nga ni Amy Marcos yan Walang hiya naman talaga yung kapatid niya Inatupag lang kasi nito ni Bongbong Marcos. Parang ang isip niya ngayon nangangampanya pa siya. Parang niya na babango pa ulit ang pangalan ko. Wala nang hindi na to babango ang pangalan mo, Bongbong Marcos. Hanggang dyan ka na lang talaga. Hindi mo na kayang iangat yung sarili mo.
So si itong si Mike Enriquez, Mike Abe na to, ito na. Sabi ko nga, bilog ang mundo. Ngayon natauhan ka na. Ayan na. So magngaw-ngaw ka pa sa YouTube channel mo. Wala ka na sa PTV4 eh. Sa Channel 4 wala ka na. Tinanggal ka rin doon, nag-resign daw. Kasi grabing corruption. Grabing corruption nga, pero na-resolve ni Bongbong Marcos. Kaya hindi talaga to siya pwedeng iangat na ang kanyang negative 13. Negative 13 ba? Sus. Paano yan? Kaya Mike, haluan mo na pagdasal para maibalik yung tiwala ng mga tao kay Bongbong Marcos. Pero ang dami na. Damage control na ho ito. Yung ginagawa ni Bongbong Marcos talaga. Ito mga malita-malita. Ito mga kaalyado niya sa Senado na hindi pinaimbestigahan ulit itong flood control na kontrobersiya. Nagawa pa siya ng ICI na yon na wala din, gumastos lang ang gobyerno noon, tapos ang naupo doon pala nagpalawal. Sinabi yun ni Magalong, nagpalawal pa sila kasi walang budget. So ngayon anong mo pa? Next move mo. Sige, gumawa ka pa ng content mo sa YouTube channel mo na maiangat yung yung mga supporter ni Bongbong Marcos. Ngayon, supporter pa yan, pero kapag malapit-lapit ng election, Mike, hindi na yan supporter ni Bongbong Marcos. Lalayasan din yan, lalo pa kapag wala na siya sa kanyang posisyon. Si Amy Marcos nga nakaamoy na ginagamit lang talaga itong administrasyon ni Bongbong Marcos sa mga nakapaligid sa kanya. Kita na ni Amy Marcos. Yari kayo dyan. Bahala kayo sa buhay ninyo. O Mike, tuluyan ka na nagising. Paghilamos ka, pagka nahimasmasan ka na, huwag mo na ipagtanggol yung amo mo na mag-hair follicle na. Ayun, isa pa yan, hair follicle. Dapat nagpa-hair follicle yan para tapos ng usapan. Yan ang isa yan sa gabal ni Bongbong Marcos sa kanyang pagka-presidente. Di nag-hair follicle. Kaya ang mga tao duda talaga sa kanya na addict talaga siya. Ay nako naman. So, adios amigos.